Nagsisimula ang pelikula sa pagpapaliwanag na libu-libong taon na ang nakalipas, naging hindi na matitirhan ang mundo kaya iniwan ito ng mga tao upang maghanap ng ibang planeta. Lumipat sila sa iba't ibang planetang maaaring tirhan at nagtayo ng mga sibilisasyon na may iba't ibang uri ng pamahalaan, ang ilan ay umunlad, habang ang iba naman ay naging walang silbi at kurakot. Sa kalaunan, nagkaisa ang mga planetang ito upang mabuo ang League of the Free World, isang organisasyon na nakatuon sa pagresolba ng mga problemang nakaaapekto sa buong interplanetaryong komunidad. Isa sa mga planetang sinakop ng mga tao ay ang XT-59, na natatakpan ng mga latian na hindi mapasok. Ngunit sa kabila nito, nagawa ng mga tao na magtayo ng isang napaka-advanced na lungsod na tinatawag na Titanium, at maraming kakaibang nilalang ang gumagala sa planetang ito. Dahil dito, ang Titanium ay napapalibutan ng mga kalasag upang maprotektahan ang mga tao laban sa mga mapanganib na nilalang na ito. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa bilangguan ng Titanium, kung saan makikita natin ang 10 bilanggo na ipapadala upang pagsilbihan ang kanilang hatol. Gumawa ng anunsyo ang isang opisyal, na nagsasabing binigyan sila ng huling pagkakataon na mabuhay, dahil walang parusang kamatayan sa planetang ito. Pakakawalan ang mga bilanggo sa mga latian, at 300 kilometro mula roon ay makikita nila ang isang lugar na tinatawag na Happy Island. Ngunit hindi ito madaling marating, dahil ang planeta ay puno ng mga mapanganib na nilalang. Sunod, dinala ng mga gwardya ang isang lalaking nakahod sa labas ng lungsod at pinapagawa siya ng 20 hakbang pasulong. Pagkatapos maglakad, nakatagpo ang bilanggo ng isang bato, na sinipa niya gamit ang kanyang paa, at tumama ito sa kalasag sa kanyang harapan. Dahil dito, natakot ang bilanggo, at inakala niyang sinusubukan siyang patayin at palabasin na aksidente lamang. Inalis ng mga gwardya ang maskara at ipinakita ang mukha ng bilanggo, at nalaman na ang pangalan niya ay Irvin. Pagkatapos nito, pansamantalang pinatay ng mga gwardya ang kalasag at itinulak ang lahat ng bilanggo palabas ng lungsod. Binigyan din sila ng isang metal na kahon na naglalaman ng mga supply, kasama ang ilang armas at pagkain na makatutulong sa kanilang kaligtasan. Makalipas ang ilang sandali, muling ina-activate ang kalasag, at ngayon ay naiwan na sa labas ang lahat ng bilanggo. Isang lalaki na nagngangalang Van ang nagdeklara sa sarili bilang pinuno at binansagan ang sarili na Polar Wolf. Sinubukan niyang kumbansihin ang lahat na sumunod sa kanya, na sinasabing naranasan na niyang mabuhay sa ganitong sitwasyon noon. Pagkatapos, inutusan ni Van ang lahat na ipakilala ang kanilang sarili, ngunit naputol ang kanilang usapan dahil sa ingay na dulot ng isang nilalang na may mahahabang braso, na labis nilang ikinatakot. Ipinaliwanag ni Irvin na ang nilalang na iyon ay tinatawag na pagan, na tumutugon sa mga panginginig. Pagkaalis ng nilalang, nagpasya si Irvin na huwag sumama kay Van at sa grupo dahil mas marami siyang kaalaman kaysa sa kanila. Pinili niyang maglakbay mag-isa, ngunit isang babae na nagngangalang Christy ang nagpasyang sumama sa kanya. Ikinagalit ito ni Van, ngunit wala itong pakialam kay Irvin at nagpatuloy siya sa pagbukas ng kahon ng mga supply, dahilan upang magsiksikan ang lahat ng bilanggo papunta rito. Mabilis na kumuha si Irvin ng kutsilyo mula sa kahon habang ang iba ay nakatuon sa pagkain. Tinatakot ni Van ang lahat at inangkin ang kontrol sa kahon, na idineklara na kung hindi nila hahatiin ang mga supply ayon sa kanyang paraan, siya lamang ang mabubuhay. Gayunpaman, tumanggi si Irvin na kilalanin si Van bilang pinuno base lamang sa lakas, kaya nilapitan ng tauhan ni Van si Christy at sinimulang ipahiya ito. Pagkatapos, tinutukan ni Irvin ng kutsilyo ang isang lalaki at hiningi ang bahagi nila ni Christy sa pagkain, mga backpack, poste, at lubid. Lumalabas na bawal nilang atakihin ang isa't isa, at kung lalabagin nila ito, babarilin silang lahat ng mga gwardya hanggang mamatay. Dahil wala nang ibang pagpipilian, napilitan si Van na ibigay ang kanilang bahagi ng mga supply. Sinabi ni Irvin na may isa pa siyang kailangan, at iyon ay ang bakanteng metal na kahon. Hiningi ni Van ang kanilang pagkain bilang kapalit, kaya napilitan si Irvin na ibigay ang kanyang bahagi at ang kay Christy kapalit ng kahon, dahil naniniwala siyang magiging kapaki-pakinabang ito sa hinaharap. Pagkatapos nito, umalis ang dalawa, habang sinabi ni Van sa grupo na hindi niya inaasahang magtatagal ang buhay ng dalawa. Kalaunan, napansin ni Christy ang isang babae na nagngangalang Maria na nahihirapang buuin ang kanyang poste, at iminungkahi niyang isama ito sa kanilang paglalakbay,
ngunit tumanggi si Irvin at sinabing wala itong pag-asang mabuhay sa ganitong lugar. Pagkatapos nito, sinimulan ng dalawa ang kanilang paglalakbay, at itinali ni Irvin ang kanilang sarili gamit ang lubid upang mahihila nila ang kahon habang tinatahak ang kanilang daan papunta sa Happy Island. Hindi nagtagal, napagtanto nila na napakabigat ng kahon, kaya nahihirapan at mabagal silang kumilos. Maya-maya, nilapitan sila ng isang babaeng nagngangalang Leila, na gustong sumali sa kanilang grupo at nag-alok na ibahagi ang kanyang mga supply at gawin ang lahat para makatulong sa kanila. Ngunit sinabi ni Irvin na napili na niya ang kanyang kasama at hindi na siya maaaring tumanggap ng iba pa. Iginiit naman ni Leila na ang kanyang asawa na si Matias ay nagpa siyang magtago sa lungsod at sinasabing mas magiging kapaki-pakinabang siya kay Irvin kaysa kay Christy. Gayunpaman, biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang biglaang may mga putok ng baril mula sa isang kuta. Dahil sa takot, mabilis na hinihila ni Irvin si Christy at pareho silang nagtago sa likod ng isang bato. Napansin nila si Leila, na hindi namatay at buhay pa, at napagtanto ni Irvin na siya ang tunay na target ng putok. Pinabalik niya si Leila sa kanyang grupo, at napilitan ang naiinis na babae na sumunod. Nagpatuloy sina Irvin at Christy sa kanilang paglalakbay, at sa daan ay napansin nila ang isang maliit na gumagapang na nilalang. Natakot si Christy, ngunit ipinaliwanag ni Irvin na hindi ito mapanganib at maaari pang ang kainin, na ikinakadiri ni Christy. Sinabi rin niya na naniniwala siyang tsismis lamang ang Happy Island at hindi ito tunay na umiiral. Ngunit iginiit ni Irvin na dapat itong totoo, dahil kung wala talagang tsansa na mabuhay sa mga latian, hindi sana siya sinubukang patayin ng mga gwardya kanina. Samantala, makikita ang isang kapitan ng militar na nakikipag-usap sa Pangulo, na naiinis dahil nabigo silang patayin si Irvin. Ipinaliwanag ng kapitan na alam ni Irvin ang tungkol sa mga pag-atake at sapat siyang matalino upang makaiwas sa mga ito. Nalaman din natin na ang bumaril ay si Matias, ang bilanggo na naiwan sa lungsod at nagtatrabaho sa ilalim ng utos ng pamahalaan. Sa isa pang eksena, nagpa siya sina Christy at Irvin na magpahinga, kung saan naglinis si Christy gamit ang tubig na dumadaloy mula sa isang bato. Bigla, dahan-dahan na lumapit si Irvin mula sa likuran at sinabi sa kanya na huwag gumalaw, na ikinagulat niya. Maya-maya, isang kakaibang nilalang ang lumabas mula sa lupa, at sinubukan ni Irvin na takpan ito gamit ang kanyang jacket, ngunit inatake siya habang ginagawa iyon. Agad na kumuha si Christy ng kutsilyo at pinuputol ang galamay ng nilalang, na nagpalaya kay Irvin. Pagkatapos, gumawa si Irvin ng sandata mula sa galamay, ngunit lumabas na nasugatan siya sa pag-atake. Kaya naman inalagaan ni Christy ang kanyang mga sugat at ibinahagi kung paano siya napunta sa bilangguan. Lumalabas na sinubukan niyang kumuha ng permit para sa diborsyo, ngunit tinangka siyang abusuhin ng isang empleyado ng gobyerno. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang sarili at nauwi ito sa pagpatay niya sa lalaki. Bigla, hinarap sila ni Van, na dumating kasama ang kanyang grupo at hinihingi ang metal na kahon. Tumanggi si Irvin na ibigay ito, kaya inutusan ni Van ang kanyang mga tauhan na kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit mahusay na ginamit ni Irvin ang sandata na galamay mula kanina at ipinakita ang lakas nito, na ikinatakot ng grupo. Dahil wala nang ibang magawa, umatras si Van, habang ipinagpatuloy ni na Irvin at Christy ang kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal, naramdaman ni Irvin ang presensya ng isang nilalang at naging alerto, kaya humiga siya sa lupa at inutusan si Christy na gawin din iyon. Napansin din natin na sinusundan sila ni Van at ng kanyang grupo. Biglang sumabog mula sa lupa ang nilalang na pagan at nagsimulang umatake sa kanila. Lahat ay dumapa sa lupa, ngunit may isang lalaki na nataranta at tumakbo. Agad siyang hinawakan ng nilalang at pinatay sa mismong lugar. Natarante si Christy at gustong tulungan ang iba, ngunit pinaalala ni Irvin na wala silang magagawa para sa mga iyon at pinilit siyang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Kasabay nito, nawawalan na ng pasensya ang Pangulo at umaasang mahuhuli ng kapitan si Irvin, na tinutukoy niya bilang isang tagapayo. Sa ibang lugar, ibinahagi ni Irvin kay Christy na dati siyang isang mathematician, at tinanong niya kung paano siya napunta roon. Nangako siyang sasabihin ito kung masasagot niya ang isang palaisipan. Sinabi niya na ang isang babae ay nangangailangan ng 9 na barya upang makabili ng tsokolate, at ang isang lalaki naman ay nangangailangan ng 1 barya. Nagkita sila at nagpa siya na bumili ng tsokolate ng magkasama at hatiin ito,
ngunit kulang pa rin sila ng isang barya matapos itong bilhin. Kaya tinanong siya ni Irvin, magkano ang presyo ng tsokolate? Ngunit nabagot si Christy sa palaisipan kaya nakatulog siya. Samantala, naglakad-lakad si Irvin sa malapit, at hindi nagtagal, nagising si Christy at natakot nang makita ang napakaraming nilalang na papalapit sa kanya. Sa sobrang takot, sinubukan niyang tumakbo ngunit nadatnan niya si Irvin, na pinagtago siya kasama niya sa loob ng metal na kahon. Isinara nila ang takip, at narinig nila ang mga nilalang na desperado na sinusubukang pumasok ngunit nabigo. Makalipas ang ilang sandali, sumuko rin ang mga nilalang at umatras, kaya nakalabas na muli ang dalawa mula sa kahon. Napansin nila na ang kahon ay labis nang nasira, at pati ang hawakan nito ay sira na, kaya hindi na ito kapaki-pakinabang. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay nang wala ang kahon at hindi nagtagal ay narating nila ang mismong latian. Inutusan ni Irvin si Christy na maglakad sa unahan niya, na ipinaliwanag na kung siya ay madulas o mahulog, mas madali niya itong maililigtas dahil mas magaan ito kaysa sa kanya. Samantala, patuloy na sinusundan sila ni Van at ng kanyang grupo, ngunit hindi nagtagal ay napagod siya at inutusan ang lahat na magpahinga muna. Ngunit hindi sumang-ayon si Layla at nag-alala na baka mawala nila si Irvin, na maaaring siya lamang ang kanilang pag-asa para mabuhay. Kaya pinutol niya ang kanyang lubid at nagsimulang tumakbo papunta kay Irvin, dahilan upang sundan siya ng galit na si Van. Sa kasamaang palad, naipit siya sa latian at humingi ng tulong sa grupo. Ngunit walang sino man ang gustong tumulong sa kanya, at nagpatuloy lamang sila sa paglakad. Isang matandang lalaki na nagngangalang Job ang nag-isip na iligtas siya, ngunit ibinunyag ni Layla na si Irvin ay dating tagapayo ng Pangulo at may kaalaman tungkol sa lugar na ito, kaya mas dapat nilang sundan siya. Nagsimulang umalis ang grupo, ngunit isang lalaking nagngangalang Job ang tuluyang tumulong kay Van at nailabas siya mula sa latian. Sa ibang lugar, tinanong ni Christy si Irvin kung bakit siya napunta sa bilangguan, at ibinunyag niya na dati siyang tagapayo ng Pangulo. Natawa si Christy nang marinig ito, ngunit agad niyang napagtanto na nagsasabi siya ng totoo. Ipinaliwanag ni Irvin kung paano niya natuklasan ang mga tiwaling gawain ng Pangulo at kung paanong pinigilan siya ng kanyang konsensya na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Dahil dito, ginawa siyang bilanggo ng Pangulo at ipinatapon sa mga latian. Ibinunyag din ni Irvin na matagal na niyang pinlano ang kanyang kaligtasan. Nagawa niyang magpasok ng virus sa control system ng pamahalaan, na malapit nang putulin ang kanilang kontrol sa planeta. Ang sistema ay maaari lamang patayin gamit ang isang code, at siya lamang ang nakakaalam nito. Kapag bumagsak ang sistema, magkakaroon ng pagkakataon ang mga malalayang tao na magtayo ng bagong independenteng sistema ng pamamahala ng lungsod. Nang marinig ito, nagulat si Christy at nagbabala na mahahanap siya agad ng mga awtoridad, ngunit kumpiyansa si Irvin na makakarating na siya sa Happy Island bago pa iyon mangyari. Samantala, sa lungsod, nagsisimula ng magkaproblema ang sistema habang unti-unting nawawala ang koneksyon ng mga communication satellite. Sinubukan ng mga opisyal na ayusin ang problema, ngunit humihingi ang sistema ng isang hindi kilalang password at nagbabala na burahin ang lahat ng datos. Sa kabilang banda, sa kanilang pagkakatapon, nakasalubong ni Layla at ng grupo ang dalawang tao at nilapitan sila, inisip na sina Irvin at Christy ang mga iyon. Ngunit lumalabas na sila ay mga bilanggo na matagal nang naipit doon at naging mga kanibal. Agad silang inatake ng mga kanibal at nagtagumpay na makuha si Maria. Maririnig pa ni Christy ang desperado na sigaw niya, kaya humiling siya kay Irvin na tulungan ito. Ngunit tumanggi si Irvin, sinasabi na patay na ang babae at ayaw niyang lumikha ng mas maraming problema. Sa huli, tumigil ang sigaw ni Maria nang patayin siya ng mga kanibal gamit ang bato at sinimulang kainin. Samantala, nagsimulang umiyak si Christy dahil sa kanyang kapalaran at nagtataka kung sino ang makakaisip ng ganitong malupit na parusa. Nakakagulat, inihayag ni Irvin na siya mismo ang nagmungkahi ng ideya sa Pangulo, naniniwalang ito ang pinakamakataong opsyon. Tinawag siya ni Christy na halimaw, ngunit ipinagtanggol niya na walang nagreklamo laban sa batas nang ito ay ipahayag, ibig sabihin ay naniniwala rin ang lahat na tama ito. Galit na tinawag siya ni Christy na duwag at sinabi na mas mabuti sana kung siya ay namatay sa kalasag para walang makakaalam ng kanyang code. Dahil sa pagsisisi, tumakbo si Irvin at nagsimulang sumigaw upang makaakit ng atensyon ng isang nilalang,
umaasang patayin siya, ngunit wala namang lumabas. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglakad, kung saan ibinunyag ni Christy na inalok siya ng kalayaan ng mga opisyal kapalit ng pagpatay kay Irvin, ngunit tumanggi siya. Sa kabilang lugar, natagpuan ni Van si Layla at ang grupo na nagtatago sa likod ng mga bato upang makatakas sa mga kanibal. Hinawakan niya si Layla sa leeg, kaya humingi siya ng paumanhin sa pag-abandona sa kanya kanina. Ibinunyag din niya kung paano hiningi ng mga opisyal na patayin niya si Irvin kapalit ng kanyang kalayaan. Pagkatapos makumplito ang misyon, inaasahan si Layla na makarating sa isang lugar na tinatawag na Rotten Marsh, kung saan siya ay kukunin ng isang spaceship ng gobyerno. Lumalabas na naglagay ang mga opisyal ng tracking device sa kanyang katawan, na nakatago pala sa kanyang bukong-bukong. Sinubukan ni Van itong tanggalin gamit ang kutsilyo, ngunit dahil sa desperasyon, nagtangkang tumakas si Layla at nahuli ng isa pang nilalang. Nanunood ang lahat sa takot habang hinihila siya ng nilalang na parang sapot ng gagamba sa lupa at sinasakal hanggang sa mamatay. Sa ibang bahagi ng pasilidad, napansin ng kapitan na unti-unti nang bumabagsak ang mga bilanggo, kaya nagpasya siyang ipadala si Matias para hulihin si Irvin. Sa kanilang pagkakatapon, nawalan ulit ng bilanggo ang grupo ni Van nang lumapit siya sa isang bag na naglabas ng kakaibang itim na pulbos. Napagtanto ni Van na ang tanging pagkakataon niya para mabuhay ay hulihin si Irvin at ihatid siya sa gobyerno. Hindi nagtagal, nilapitan ni Job si Irvin at humiling ng tulong, sinasabi na iniwan na niya ang kanyang grupo. Hindi nagtitiwala si Irvin sa kanya at sinabihan si Christy na lumayo sa lalaki, ngunit tumanggi si Christy at direktang lumapit kay Job. Sa sandaling iyon, may isang tao na umatake kay Irvin gamit ang bakal na bar at nawalan siya ng malay. Hindi nagtagal, nagising si Irvin at napansin na nakatali ang kanyang mga kamay at nahuli siya ni Van at ng kanyang grupo. Pakiramdam ni Christy ay baka hindi na niya muling makita si Irvin, kaya nagpasya siyang magpaalam sa pamamagitan ng halik. Sinubukan ni Irvin na pagsabihan si Van na kailangan siya ng mga awtoridad ng buhay, ngunit papatayin nila si Van kapag nakuha siya, ngunit tumanggi ang kalbong lalaki na makinig. Tumanggi si Irvin na gumalaw, kaya niyakap siya ni Van sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad, sinundan ng mga natitirang nakaligtas, sina Christy, Job, at Ian. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Rotten Marsh, ang guho ng isang lumang bilangguan na tinitirhan ng mga ligaw na kriminal. Ibinaba ni Van si Irvin at pumunta kay Matias upang makipagkasundo sa kanyang kalayaan kapalit ni Irvin. Ngunit nang bumalik sila, natuklasan nilang nakalaya na si Irvin at nakatakas. Nagalit si Matias at binaril si Van sa binti at nagsimulang hanapin si Irvin. Ilang sandali pagkatapos, natagpuan ni Matias sina Christy at Ian, kaya agad niyang pinatay ang lalaki at dinakip si Christy. Nang makita ito, nagpasya na lumabas ng pagtatago si Irvin ngunit hiniling na pakawalan si Christy kapalit ng kanyang pagsuko. Pumayag si Matias, at sumuko si Irvin, habang pinalaya si Christy at sumama kay Job. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, lumitaw mula sa likuran ang nasugatang si Van at sinaksak si Matias gamit ang bayonet. Bago mamatay, binaril ni Matias si Christy, ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang tranquilizer lamang. Pagkatapos, pinasalamatan ni Irvin si Van sa kanyang tulong, at pagkatapos ay iniinom ng kalbong lalaki ang kapsula ng lason upang wakasan ang kanyang paghihirap. Sa huli, tanging sina Christy, Job, at Irvin lamang ang nakaligtas at nakatakas sa lugar. Nakita nila ang isang malawak na dagat na puno ng maliliit na isla na gawa sa makakapal at lumulutang na latian. Nagtungo sila sa isa sa mga isla at ginamit ito bilang isang balsa, ngunit kalaunan, nagsimulang lumubog ito. Habang nagtataka sila kung paano makaligtas, tumalon si Job sa tubig, iniisip na silang tatlo ay hindi kayang suportahan ng balsa. Sinubukan ni Irvin na iligtas siya, ngunit biglang lumitaw ang isang nilalang sa tubig at nilamon si Job. Nang makita ito, nalungkot sina Irvin at Christy ngunit nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Samantala, iniutos ng Pangulo sa kapitan na hulihin si Irvin kaagad dahil nagsisimula ng magkaproblema ang sistema dahil sa virus. Ngunit alam ng kapitan na walang saysay na hulihin si Irvin at iniutos sa isang drone na pabagsakin sila. Gayunpaman, nahawa na ng virus ang sistema, dahilan upang masira ang drone at mahulog sa tubig bago pa man maabot si Irvin. Nang makita ito, nagdiwang sina Irvin at Christy sa kanilang tagumpay,
alam na gumagana ang virus. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaking talon, na nagtulak sa kanila patungo sa isa pang isla. Ipinaliwanag ni Irvin na mayroong lihim na base sa isla para sa Pangulo, na naglalaman ng isang spaceship na pinapagana ng code, ngunit nakalimutan niya ang huling digit ng code. Sabi ni Christie, maaaring may sinabi ang Pangulo tungkol dito. Naalala ni Irvin na bago naisip ng Pangulo ang huling digit, tinanong niya si Irvin sa parehong palaisipan tungkol sa tsokolate. Ang tamang sagot ay 10, ngunit inakala ng Pangulo na 9. Sinabi ni Christie na ang code ay dapat na 9, kaya nagpa siya si Irvin na ipasok ito, ngunit mayroon lamang siyang 2 pagtatangka. Una, ipinasok niya ang maling code upang tiyakin na gumagana ng tama ang sistema at software. Sa huling pagtatangka, ipinasok niya ang 9, at bumukas ang lihim na base, at sa loob, nakita nila ang spaceship. Natuwa si Christie, ngunit sinabihan siya ni Irvin na siya ang gumamit ng spaceship dahil isa lamang ang upuan. Ngunit tumanggi siya na iwan siya at ipinahayag na siya ay umibig na sa kanya, at pagkatapos ay naghalikan sila. Magkasama silang umupo sa parehong upuan at umalis upang maghanap ng mas maayos na lugar. Pagkatapos nilang iwan ang titanium, bumagsak ang planetary system dahil sa virus. Sa huli, nakahanap sila ng kani-kanilang planeta, at nalaman ng League of Free Worlds ang mga kalupitan na naganap sa XT-59. Nagtatapos ang pelikula na ipinapakita na halos 10 taon pagkatapos, na itatag ang bagong sistema sa XT-59, ngunit ito ay mas malupit kaysa sa dati. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!